Hindi pa nagsisimula ang mga eksena noon ni Cardo at Ramona sa FP Chase, ang probinsyano ay may pagdududa na ang masugid na tagapagsubaybay. Anila, posibleng anak ni Ramona si Cardo at kapalit ni Lola Flora. Pumanaw na kasi si Susan Roses na gumanap sa papel na ito kaya wala nang pag-asang maibalik pa siya. Ayon sa netizen ito, mula simula, hindi na ipinakita ang mga magulang ni Cardo. Nahulaan naman ng netizen ito na bakay ang papel ni Charo ay hindi bilang tunay na ina ni Coco, kundi ang umampon sa kanya bilang si Cardo. Hindi naman matandaan ng taga-subaybay na ito ang buong istorya sa sobra ng tagal ng teleserye. Hinulaan naman ng netizen ito na bakay siya ang tita ni Cardo. Ayon pa sa netizen ito, matagal nang ipinakita kung sino ang mga magulang ni Cardo at Ador nang napatay nga si Ador. Ipinaliwanag umano ni Lola Flora at Delphine kung bakit sila nagkahiwalay na nang dahil sa isang aksidente. Hindi niya alam kung buhay pa ba ang kanilang tunay na mga magulang. Sa naganap na episode mula June 22, ipinangako ni Aurora na mananagot sina Lolita at Armando sa pagpatay sa kanilang anak na si Isabel o Mara. Panaiyak ang megastar na tunay na nagampanan ang papel bilang nangungulilang ina. Hindi naman ito pelikula. Ngunit tuwing siya na din ang eksena ay tila babalik sa alaala ang kanyang mga nagawang dekalibreng mga pelikula sa kanyang kapanahunan. Tila effortless ang acting niya dito, ngunit damang-dama mo ang sakit ng isang inang nawawala ng anak dahil sa sakit na kamatayan. Nanumbalik pa sa kanyang alaala nang sila nagkasama ni Mara o Julia Montes na hindi nakalang siya pala ang anak na matagal nang nawawala, kaya pala magaan ang kanyang loob. Perfect combination sila bilang mag-ina na ang mga artistang magaling sa aktingan ay nagkasama. Samantalang, nawala na ng pag-asa ang Team Aguila sa kanilang ipinaglaban lalo pat buong akala nila ipatay na sina Lolo Delphine at Cardo Dalisay. Nais na nilang tumiwalag sa grupo at mamumuhay ng normal, kalimutan ang mga hangarin para sa bansa at mga pangako kasama si Cardo. Madamdamin ang eksena nila rito. Kung ikay nakaranas na ng matagal na samahan, tapos ang hinangaan mong leader ay wala na, maramdaman mo ang kaganapang ito na sadyang nakapanghinayang at nakakapanghina ng loob. Ang galaw ng isang leader ang tanging iyong sandalan, iyong pinagkunan ng lakas ng loob at pagtitiwala. Ngunit kahit anong gawing pagbuo ng isang matatag na samahan ay darating ang panahong magkakawatak-watak din. Ang aral na mapupulot dito ay ang pagiging tapat sa mga kasama. Paano magkaroon ng matatag na pagkakaibigan at kung anong mangyari kung ang isang tao ay isang taksil. Ang papel ng Aguila dito ay parang naging bahagi na ng personal life ng mga aktor. Kahit nga sa pag-aaral, ang mga kaklaseng nakasama mo na sa loob ng 4 hanggang 6 na taon ay parang kapatid mo na. Paano pa kaya sina Coco at ang co-actors, directors, writers, staff at crew na maraming nabuong banding kahit saan? Paano pa kaya sina Coco at ang mga kasamahan na sa hirap at ginhawa ay buo pa rin gumawa ng mga nakakapanabik na eksena na naitest ang pagkakaibigan sa kasagsagan ng network shutdown, hindi lang naitest sa teleserye. Kung may isa mang mamamatay sa kanila sa ginampanang papel, tila apektado ka rin dahil alam mo ang kanilang nabuong pagkakaibigan in real life. Kahit hindi ka naging parte, bilang isang tagapagsubaybay ay parang kasama ka na rin. Nagising na nga si Cardo na hindi alam kung siya ay nasaan, ngunit laking gulat nang nakita si Ramona. Sa una ay tinangka niyang barilin, ngunit hindi napigilang yakapin ang isa't isa, at dito na ibinahagi ang kanilang prequel. Tama nga ang netizens, si Ramona ay ang kanyang nanay-nanayan nang siya'y bata pa lamang. Sa kanya nahasa ang kanyang galing sa pakikipaglaban at sa paggamit ng baril, ngunit dahil sinakop ng mga kalaban ang kanilang teritoryo noon, sila ay nagkawatak-watak na buong akala ni Cardo ay patay na ang kanyang nanay Ramona. Ginampanan ni Nash Aguas ang papel bilang batang Cardo at sa kanilang pagkita ay nangako si Ramona ang hindi iiwang muli ang kanyang anak. Ginusto ni Cardong sila'y iwan upang sila'y hindi na mapahamak. Nakaramdam siya ng labis na pag-alala dahil feeling niya kahit siya nasaan, dala-dala ang kapahamakan sa mga mahal niya sa buhay. Bagamat gusto silang iwan, hindi sumang-ayon si Ramona dahil ayaw niyang siya muling mawala. Nangako si Cardo na kanyang protektahan ang grupo ni Ramona sa abot ng kanyang makakaya at sa pagbangon muli ng kanyang bansa. Bagay si Charo bilang nanay ni Coco dito. Parehong pinakamagaling sa larangan ng acting.
Kahit sa personal life, maramdaman mo ding parang nanay-nanayan niya si Charo. Muli ding napatunayan ni Roy Vinson dito na siya'y walang kupas pagdating sa action series at pelikula. Sikat siya noon sa kadalasang kontrabidong papel at dito'y satisfied ang mga manonood sa kanyang performance gaya ng dati. Hindi siya namatay dito nang mabilis na nakatakas. Ipinakita din dito ni Rosana Roses ang kagalingan sa pagganap bilang kontrabidang si Lolita. Sanay na siya sa ganitong mga eksena sa mga nagawang pelikula ng dalaga pa. Nakakainis siya dito dahil sa kawalan ng pusong patayin ang sa tingin niya ay sampid sa kanilang mga plano at sa mga taong nakagawa ng masama sa kanyang nakaraan. Kahit nga ang mga Kukujul fans ay apektado sa ginawang pagpaslang kay Mara. Nagkomento naman ang netizens sa mga naganap na eksena. Anila, everybody in the whole cast are excellent actors. Kudos to all and to those who are behind the scenes. Kakaiyak pa din talaga pag nagiging okay mga bida sa serye. Kahit immortal na si Cardo, still nandyan pa din yung lakas ng hatak sa viewers pag lumakas ang puwersa nila. Pinaiyak niyo ako ng husto Cardo at Ramona. Naramdaman ko ang damdamin ng isang ina. Hindi kaya magkapatid sina Armando at Cardo? Kasi tuwing may bakbakan, parehas silang gigil na gigil ang reaksyon ng mukha. Magaling din talaga si Jan Estrada mapa-aksyon, comedy. Pwede mag-solo si Jan iba ang atake niya. Mga extra, isang tama lang, patay agad. Si Cardo, 10 beses inuntog, 12 tinamaan ng bala, ginulpi, nilublob sa inidoro, pinagpapalupalupa ng pala sa ulo at katawan, buhay pa rin, nakatayo, naglalakad at sumisigaw pa ngayon. Bilib ako kay Cardo, lumalaban pa rin kahit di na naka-recover. Grabe yung immortality niya, parang pusa. Or someday na makasalubong rin nila mga agila si Cardo tapos saka liligtas na si Lolo Delfin at sana maisip naman ng isa sa mga agila na buhay pa yung lolo ni Cardo at sana maabutan pa nila ng buhay. Si Cardo lang talaga ang haligi ng agila. Si General Olegario ang best member ng agila at Raymart. Yung iba, palamuti na lang. Masyadong iyakin, nawawala yung tapang pag wala si Cardo. Sana tutulong na lang ang Russia at China sa mga agila nang maubos na lahat mga kalaban ni Cardo. Slava Ukraine. Mula June 22, na-maintain ng teleserye ang million views sa YouTube. Paanong hindi ma-maintain? Kahit matagal matapos ay nakakapanabik ang mga bakbakan. Ang pagtatagpo ng Team Agila at ng team ni Ramona kasama si Cardo. Ang pagkabuhay ni Isabel o Mara. Ang muling pagharap ni na Aurora at Lolita at Armando. Ang muling sagupaan ng Black Ops laban sa Team Agila at Team Ramona. Ang muling pagharap ni na Lily at President Hidalgo. Ang muling pagharap ni na Cardo, Lily at Hipolito at ang kasalang Cardo at Mara. Marami pang dapat abangan sa teleseryeng matagal nang hinintay ng mga manonood. Sa pagpapalabas ng nakaraan ni na Cardo at Ramona ay nakakagulat ang katotohanan sa mga nagawang eksena. Ayon sa Scoop, 2017 pala iyon sinushoot. Anila, OMG, 2017 pa pala shinote ang episode ngayon sa FPJs ang probinsyano. Since 2015 sila nag-start no? Yun ang untold story ni Cardo na dapat sa MMK ilalabas, kaso hindi natuloy kaya sa ang probinsyano na lang inilabas. 2015 or 2016 I think. 2015 nag-shoot si Charo Santos pero inihide ang video sa taping. Siguro ay matagal na talagang ginawa ang episode ni na Charo at Coco dahil akala nila noon ay hindi magtagal ng mahigit sa 1 taon ang teleserye. Ngunit sa di inaasahan ay nagtatagal na nga kahit 5 taon. Usap-usapan ding bakay malapit na nga itong magtapos dahil sa kanyang paglabas bilang Ramona. Ayon kasi sa netizens, ang paglabas ni Charo sa mga eksena ng mga teleserye ay kadalasang makikita sa mga finale. Ang pagpapalabas ng kanilang taping na ginawa many years ago kung totoo man ay nangangahulugang malapit na itong matapos. Napansin din ng mga taga-subaybay na parang pinapabilis ang kwento, ngunit sana'y hindi ito totoo. Bakay mangyari ulit ang kanilang expectations noon na hindi aabot sa 2 taon o higit pa. Ngunit, umabot nga ng 5 taon o higit pa dahil base sa status ng views sa larangan ng digital sila'y walang kupas na nangunguna. Bakay aabot pa ito ng 7 taon o kahit 10.
hindi nag-fail ang ABS sa mithiing kahit sa digital world ay patuloy na maghari at kitang-kita namang marami pa rin ang sumubaybay lalo na sa series na ito. Malay natin, baka aabot ito ng 10 taon. Baka mangyari pang maikasal sila ni Mara, magkaroon ng pamilya. Ngunit dahil gusto na ni Cardo ng tahimik na buhay para sa kanyang pamilya, baka'y gusto na niyang iwan ang Team Aguila. Mamuhay ng tahimik hanggang sa lumaki na ang kanilang anak ni Mara na magiging isang Cardo Dalisay Jr. Baka lang naman. Kahit na hindi mamamatay-matay ay marami pa rin ang naghahangad na sana'y wala ng katapusan ang series na ito. Ngunit mangyari kaya iyon kung magsawa na at mapagod ang mga manonood na panoorin ang walang katapusang paghihirap ni Cardo at ng kanyang pamilya? Kung hahabaan kasi ito na meron ng normal na buhay sina Cardo at Mara pati ang mga kasamahan, wala nang kalaban. Wala nang mga eksenang kaabang-abang, kaya't parang imposible na ding aabot pa ito ng 7 hanggang 10 taon. Maaring nakakapangulila kung sila'y magtapos na. Ngunit marami naman ang nag-abang kay Coco na gumawa ng bagong series kasama si Julia Montes na gagawin muli ang mga pelikula ni FPJ. Sa tunay na buhay, sina Julia at Coco ang tila susunod sa yapak ng mag-asawang Susan Roses at Fernando Poe Jr. Ikaw, anong masasabi mo dito?